Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Good day po sa lahat. Welcome po sa ating Lesson 5 or Leksyon 5, Pronombres Personales or Personal Pronouns. Again, level po nito ay Absolute Beginner course for Filipino learners. Or kung familiar po kayo sa DELE, yung certificate po, no? For Spanish fluency, ito po ay level A1. A1. So, let's start. Comencemos. Yeah, let's begin. Ang objective po ng Lesson 5 natin ay pagkatapos po ng lesson na ito, kayo po bilang mga estudyante ay inaasahang makilala at ma-pronounce ang mga Spanish personal pronouns ng tama, maintindihan ang pagkakaiba ng tú, vos, usted, ustedes, at vosotros at kailan sila ginagamit, makabuo ng simpleng pangungusap gamit ang mga pronouns sa Spanish, at makapagpakilala ng sarili at ibang tao sa Spanish ng tama at may kumpiyansa. Ayun. So, pronombres personales, ito ay mga panghalip na panao. Ayun, kung na-miss nyo yung Tagalog subject natin, di ba? Yung Filipino subject. Or personal pronouns. Humahalili sa tao. So, ano po ba yung mga pronombres personales sa wikang Kastila? Ayan. First, para sabihin ang panghalip panao na ako, yo. Yo. Tú. To. So again, yung to ay con tilde sa letter U, la letra U. To, it means ikaw or ka or you. Okay? So both Latin America and Spain. Napag-aralan natin na merong European Spanish o yung Spanish na sinasalita sa bansang Espanya at yung Spanish naman na usually sinasalita sa Latin America or South America in general. Now, itong ikaw or ka in Spanish na tu, sa ibang bansa, instead of tu, ang gamit nila ay boss. Boss. Again, yung V sound, hindi siya vos, kundi boss. Parang B yung tunog. Ito naman ginagamit sa Argentina, Uruguay, sa ilang parts ng Paraguay at Bolivia. So, ikaw rin yun or ka or you. Another variation siya ng two. So kung mapupunta kayo dito sa lugar, kung nasaan ako, nasa Buenos Aires, Argentina ako, ang gamit namin dito, boss. Hindi ginagamit ng tao dito yung two. Kaya malaking adjustment sa akin ito dahil nasanay ako na two palagi. So pero boss ang gamit dito. So para alam niyo lang, just in case mapunta kayo dito sa destino namin. Usted ay formal na singular na you, kayo po. Kumbaga ikaw po or kayo po. You na formal. So mamaya i-explain ko yung difference, no? Pero again, yung usted, you, kayo po, formal. El. El may tilde sa letter E. It means he or siya, lalaki. Ella o Asia o Esha, no? Pero ella na lang. She, siya, babae. Nosotros, nosotros ay we, kami or tayo. Sa Tagalog kasi, may dalawang version tayo or translation ng we, 'di ba? Kami na hindi kasama yung kausap mo, kami, ay hindi kasama yung kinakausap mo dun sa kami, tayo kasama yung kausap mo. 'Di ba? Pero sa Spanish at sa English, pareho lang 'yon. Nosotros or we. So, nosotras naman, kapag kami or tayo, pero puro babae. Okay? So, yung nosotros, pwede siyang mix na lalaki o pwedeng lahat lalaki. So, for example, sa isang room o isang kwarto, merong 100 na babae, pero may iisang lalaki, nosotros pa rin ang gagamitin mo. Basta may isang lalaki. Gets po yun? Okay? So, nosotros, mix or all-male group. Nosotras, all-female group.
Vosotros, vosotras, so same rule po siya. Ito yung translation ng kayo, informal or casual. So for example, kayo, close tayo, friends tayo. Pag nasa Espanya tayo or nasa Spain, ang gagamitin ko, kayo, you all, vosotros or vosotras. Itong vosotros, vosotras, ginagamit lang po ito sa Spain or sa mga, let's say, sa Bible versions na ginagamit yung original version ng Spanish, yung European Spanish, or sa mga libro na ang author po ay mga Spanish writers mula sa Spain. So usually mababasa mo yan sa mga literary works, vosotros. So informal or casual itong vosotros, Spain only. So vosotros, vosotras. Yung ustedes, sa Latin America, ang ustedes, both formal at informal. Pero sa Spanya, no, sa Spain, itong ustedes for formal. Ulitin ko ha. Itong ustedes, ang ibig sabihin nito, you all or kayong lahat, kayo. Pero sa Latin America, both formal and informal. Sa Espanya, formal lang. Kasi yung informal ng kayo or you all ay vosotros or vosotras. Okay? Ellos, plural, mix or all male. They, sila. So, pwedeng puro lalaki or mixed. Ellas, sila, they, puro babae. So again, formal versus informal. Sa wikang Spanish or wikang Espanyol, ang meron tinatawag na formal or informal. Kumbaga sa Tagalog, merong oo, merong opo, 'di ba? May paggamit ng po or opo, oho, ho kapag gusto mong mas magalang. So ganun din 'yun, parang pag gusto mong mas magalang ka or kausap mo mas matanda or gusto mo magpakita ng respeto, formal 'yun. Okay? So sa Spanish may dalawang paraan ng pakikipag-usap kapag sinasabi ang you or ikaw. Informal, familiar, ginagamit sa ka-close mo or malapit sa'yo. Formal and respectful, ginagamit kapag nagpapakita ng respeto or pagkausap mo ay may authority, may posisyon, mas matanda sa'yo. So para sa Tagalog, meron tayong ikaw at kayo po. So again, informal, familiar, to or boss, ginagamit kapag ang kausap mo ay kaibigan, kasing edad, mas bata, kapamilya, close mo. So again, yung to, ginagamit yan sa Espanya at karamihan sa Latin America. Yung boss naman ginagamit usually sa Argentina, Uruguay, Paraguay at ilang parts ng Bolivia at Chile. Okay? So for example, tú eres mi amigo. Ikaw ay kaibigan ko. You are my friend. Tú eres mi amigo or vos sos mi amigo. Ikaw ay kaibigan ko. You are my friend. Huwag mo munang pansinin ang eres or sos. Sa susunod na lesson natin yan about estar and ser. Yan yung to be sa Spanish. Mag-concentrate ka lang muna sa vos, tú. Yan yung mga pronombres personales. Huwag mo munang pansinin yung me kung advance pa sa'yo yan. So, formal naman, respectful yung usted, yung kayo po. Ginagamit kapag kausap mo ay mas matanda, hindi mo kakilala, may authority like teacher, doctor, boss, at yung mga sitwasyon na nangangailangan ng pagbibigay ng respeto, no? Like sa business or polite speech. So again, equivalent yan ng Tagalog na may po at opo. So for example, instead of saying "Cómo estás?", you can say "Cómo está usted?" Kumusta po kayo? Or, usted es maestro. Kayo po ay guro. And kapag plural naman, kayong lahat or you all kapag kang kausap ko ay marami, kayo, marami kayo. Ustedes, otra vez, no? Again, ustedes sa Latin America ginagamit, both formal and informal. At sa Spain naman ay formal lang. Okay? Kapag naman vosotros or vosotras, sa Spain lang ginagamit, informal plural. For example, ustedes son mis amigos. Kayong lahat or kayo ay mga kaibigan ko. Sa Espanya naman, I could say, vosotros sois mis amigos.
Vosotros sois mis amigos. Kayo ay kaibigan ko. Casual or informal. So again, in summary, kapag kaibigan, kapamilya, kaedad, informal, you can use tu or boss, depende sa lugar. Pag nirerespeto, mas matanda or formal, usted, kayo po. Kapag naman plural o maramihan, kayong lahat or kayo. Pag Latin America, ustedes, both formal and informal. At Espanya, formal. And kayo, casual in Spain, vosotros o vosotras. Kayo magkakaibigan. So, again, ayan, nire-recall lang natin yung mga kanina nabanggit ko, no? So, again, sa Latin America, hindi gumagamit ng vosotros. So, sa mga bansa kung nasaan tayo, very rare na gumagamit ng vosotros sa conversation or sa oral speech. Maybe siguro sa writing, di ba? Baka nasanay sila sa pagsusulat or sa pagbabasa ng mga novels na gumagamit ng bosotros. Pero sa pagsasalita, sa conversations, hindi madalas ginagamit ang bosotros. Ustedes ang ginagamit po natin dito sa Latin America. So, ustedes son mis amigos. So, pag Espanya, vosotros, vosotras, informal na kayo. Ustedes only for formal and respectful plural. So for example, kung taga-Espanya kayo at nakikinig kayo ng video na ito, vosotros sois mis amigos, casual. Ustedes son mis amigos, formal, may respeto. Okay? So again, algunos ejemplos, hermanos, ¿no? Pronombres personales. Repitan después de mí, so repeat after me. Yo soy Brian. Tú eres mi amigo. Vos sos mi hermano. Silent H, hermano. Usted es maestro. Él es Juan. Ella es María. Kulang pala ng tilde. Dapat may tilde yan sa letter I, Maria. Kasi pag walang tilde, Maria. Pero usually Maria ang basa niya sa Spanish. Nosotros somos estudiantes. Nosotras somos amigas. Vosotros sois hermanos. Vosotras sois amigas. Ustedes son vecinos. Magkakapit-bahay. Ellos son primos. Primo ay pinsan. Ellas son maestras. ¿Ok? Muy bien. Ejercicios. Sige nga po. Kuha nga tayo ng papel at ballpen. Tingnan nga natin kung nag-stick ba, tumatak ba sa isip natin. Madali lang mga kapatid, no? Mga kasama. So, okay. Sa akin su kwaderno y su lapicero. So, sulat lang po natin, no? Yung answer natin, numbers 1 to 13. Fill in the blank with the correct pronoun. So, yo, tú, vos, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. So, bigyan ko kayo ng 3 minutes para sagutan po, no? Sa mga nanonood ng video sa YouTube, pause nyo lang po and pag ready na kayo, saka nyo i-play para mapakinggan ang sagot. Okay? Number 1, ano ang answer? Blank, tienen agua. Pakitype nga. So number 1 is ellas. Ellas tienen agua. Número 2, blank, tienes el libro. Mhm. Muy bien. Tú tienes el libro. May asento po yan, may tilde. Huwag niyo pong kakalimutan. Masanay na po kayong mag-type or magsulat o alamin kung paano po lagyan ng tilde ang letters. Huwag po kayong masanay na wala dahil yung to na walang tilde, iba po meaning niya. Mapag-aaralan natin yan pagdating sa personal or possessive adjectives. Next, numero 3.
Él tiene el bolígrafo. Bolígrafo, ballpen, puede ring lapicero. Él, with tilde. Siguiente, número 4. Argentina, informal. Vos. Vos tenés el teléfono. Número 5. Nosotros tenemos clase. Número 6. Usted tiene el documento. Número 7. Yo tengo un cuaderno. 8. Ella tiene la mochila. Mochila, backpack. Número 9. Vosotros tenéis el mapa. Número 10. Ustedes tienen la comida. Número 11. Nosotras tenemos reunión. All female. Nosotras. 12. Ellos tienen tarea. Tarea hay homework. Y por último, número 13. Vosotras tenéis las flores. Vosotras. All female, Spain, casual. Oh. Ilan ang score? ¿Cuántos puntos obtuviste? Ilan ang score nyo? Or ano ang score nyo? Oh, may 13. Good. Sabi ko na si Janrel eh. Sisiw lang eh. Sisiw lang kay Brad Janrel eh. Oh, Brad Elmer rin. Muy bien ha. Maraming matataas ang score. Muy bien. So, again, oh, sabay-sabay nating sagutin na. Number one, kayo po. Ano ang kayo po? Number one, fill in the blank. Ano ang answer? Usted. Oh, usted. Usted. Oh, kami, mix, we. Nosotros. 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 Sila, puro babae. Ella. Ellas. Ellas. Ikaw, ka, Argentina. Vos. 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 Muy Vos, bien. sí. Ako, Yo. yo. Ikaw, ka, kaibigan. Uh. Tu. Muy bien. Sila, mix. Eh. Ano ba? Hindi Ellos. ko mabasa. Ellos. Muy bien. Kami, puro babae. Ellas. Nosotras. 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 Kayong lahat, Latin America, you all. Ustedes. Muy bien. Wow. And por último, siya, babae. Ella. Ella. Ellas, Ha? ella, ella. Eya, siya. Mag-isa lang yan ha. So, Eya. Okay, any questions bago tayo mag-lesson 6? O, madali lang ha.